Pulis at dating sundalo na nahuling iligal na nagmo-motorcycle escort sa Parañaque, sinampahan na ng reklamo ng PNP-HPG. Pagsasaayos ng mga baradong drainage sa Metro Manila, ipinamamadali na ng Department of Public Works and Highways bago pumasok ang tag-ulan. Solid 7 handang makipag-usap kay Senate President Francis Cheese Escudero kapag humupa ng emosyon matapos ang pagpapalit liderato. 4 sa grupo ni Senator Juan Miguel Mig-Zubiri bukas sa sumali sa minority block ayon kay Senator Joel Villanueva. Pangulong Bongbong Marcos Jr. lumagda agad sa ilang kasunduan pagdating ng Brunei para sa 2 araw na state visit. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nasa Brunei ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2 araw na state visit. Ilang mahahalagang kasunduan ang agad nilagdaan sa pagitan ng 2 bansa. Ito ang balita ni Winmar Gamo live. Winmar, ano-anong mga kasunduan ang nilagdaan ng ating Pangulo at ng pinuno ng Brunei? Yes, Monica. 3 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Brunei sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Brunei. Kabilang na dito ang 2 Memorandum of Understandings o MOUs sa maritime cooperation at pagkilala sa mga certificate na ibinibigay sa ilalim ng probisyon ng International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. Layon ng mga ito na mapalakas at mapaganda ang maritime cooperation ng 2 bansa sa pamamagitan ng pagsusulong at pagbibigay proteksyon sa interes ng bawat isa. Nilagdaan rin ng Pilipinas at Brunei ang isang letter of intent upang maisulong ang agricultural cooperation. Layon nito na maabot ang food security at mapataas ang produksyon at maging moderno ang agri-sector. Bago ang pulong, binigyan ng arrival honors si Pangulong Marcos sa Istana Nurul Iman, ang official residence ng Sultan ng Brunei. Personal siyang winelcome ni Sultan Hassan Al Bolkiah. Sa bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Sultan Bolkiah, kinilala ni PBBM ang ibinibigay na tulong ng Brunei Darussalam para sa mga apektado ng mga kalamidad sa Pilipinas at nang tumama ang COVID-19 pandemic. Kinilala rin ng Pangulo ang naging papel ng Brunei sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ng 2 lider ang ukol sa climate change, environmental degradation at geopolitical tensions. Matapos naman nito ay humarap si Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Brunei. Kasama ni PBBM ang ilang miyembro ng gabinete. Bukas sa ikalawa at huling araw ng state visit ni PBBM ay makikipagpulong siya sa business leaders kabilang ang mula sa sektor ng oil, gas at renewable energy. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Winmar Gamo, live mula sa Jeredong, Brunei. Handang makipag-usap ang grupo ni dating Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri sa bagong liderato ng Senado. Sa gitna ito ng posibleng pag-anib ng 7 senador sa minorya ng Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Itong break na ito yung gagamitin namin na panahon para pag-isipan, pag-aralan, i-assess mabuti kung saan kami mas pakikinabangan ng taong bayan. Mahigit 1 linggo matapos ang balasahan sa Senado, kasama pa rin sa pinag-aaralan ng grupo ni Senator Juan Miguel Mig-Zubiri na tinaguri ang Solid 7 ang pagsali sa minority block. Binubuo ang Solid 7 ng mga senador na sumuporta at sumama kay Senator Zubiri nang patalsikin ito sa pwesto. Ayon kay Senator Joel Villanueva, mismong siya pinag-iisipan ng sumali sa minorya at bukas din na maging minority leader, habang ilang miyembro na rin nila ang bukas na sumali sa minorya, gayaan niya ni Senator Zubiri, JV Ejercito, Nancy Binay at Juan Edgardo Sani Angara.
tinitingnan ko parang ano pa ba yung kailangan kong gawin, pero parang wala na akong ibubuga na kaya ko pang gawin or better na gagawin ko during my stint as majority leader. And so, because of that, I am entertaining the idea. Maybe I'd be better as part of the minority or probably lead the opposition. Yan po lahat open, no? Open to that idea to be part of the minority. We have spoken to Senator Coco Pimentel and very much welcome daw kami according to him. So lahat po yan, buo yung options. And of course, buhay din yung option to talk to the Senate President and find out how we could be of help. Gayunman, handa naman anyang makipag-usap ang Solid 7 kay Senate President Francis Cheese Escudero kapag lumamig na ang sitwasyon. Aminado si Senator Villanueva na may lamat pa rin ang nangyaring pagpapatalsik sa liderato ng Senado, lalo na anya ang mga pinalutang na mga dahilan sa likod nito. Naririnig naman namin at nakikita na willing siyang makipag-usap. It's just that, syempre, kailangan pahupain din natin yung emosyon, lalo na dun sa mga nagsasalita ng sorry, pero sasabihin ko, wala talaga sa ayos. Baka hindi makatulong, no? Malungkot lang minsan kasi may maririnig ka pa na yung nagsorry, nagdadahilan, yung nagsosorry, nagsasabi ng kung ano-ano. Yun lang ang hindi natin minsan na maiwasan na okay na, pero parang ano ba yan talaga, no? Sana, let us move forward. Lalo na yung sabihin na paayong dahilan kung bakit nawala kaming lahat sa leadership. Insulto yon sa institusyon, insulto rin yon sa taong bayan. Punto rin ni Senator Ejercito, kailangan silang kausapin ng bagong liderato. Ngunit kapag humupa na ang mga emosyon at nakapagdesisyon na kung mananatili sila bilang isang independent bloc o sasali sa minority bloc. Sakaling matuloy ang Solid 7 na sumali sa minority bloc, siyam na ang magiging miyembro ng minorya. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, tingin niya mas dadami na ang debate sa mga panukalang batas. Siyempre, pag sasali sila sa minority, they will scrutinize all the bills that the majority will propose. But I hope they won't be, a destructive minority. But constructive, okay lang. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Supreme Court ang Commission on Elections at Miro Systems Company na mag-file ng komentaryo sa petisyon na kumikwestiyon sa mahigit 17 billion pesos na kontrata para sa eleksyon sa susunod na taon. Ikinatuwa naman ng COMELEC na hindi naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema sa kanilang pinasok na kontrata sa Korean company. Ito ang balita ni Dante Amento. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Commission on Elections o COMELEC at ang joint venture ng South Korean company na Miro upang magkomentaryo. Kaugnay ito sa petisyon ni dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na ipawalang bisa ang minute resolution, notice of award at ang 17.9 billion pesos na kontratang pinasok ng COMELEC at Miro kaugnay sa 2025 midterm elections at maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang pagpapatupad sa kontrata. Partikular na ang pagrenta ng 110,000 na makina o automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Ang petisyon ni Erice ay inihain noong April 18, ngunit walang inisyu na TRO ang korte. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, natuwa sila dahil hindi sila pinipigilan ng korte. Kaya naman magpapatuloy anya ang kanilang mga paghahanda para sa 2025 national and local elections, alinsunod sa schedule lalo na napakahigpit na ng kanilang panahon. Dagdag pa nito, maghahain sila ng komentaryo sa Korte Suprema. Inihain ang petisyon ni Erice isang araw matapos ilabas ng korte ang desisyon sa kaso ng Smartmatic. Ayon naman kay Erice, wala umanong kinalaman dito ang Smartmatic. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang pulis at dating sundalo na nahuling iligal na nagseserbisyo bilang motorcycle escort. Tiniyak din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil
na mananagot ang immediate supervisor ng pulis na nahuling nagmumoonlighting. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Alam mo, yung mga tao talaga natin, I think, hindi pa rin natututo. No? And sabi ko nga dito kay HPG Director, we're not so happy. Isang linggo matapos na mahuli ang 2 Special Action Force personnel na nagsilbing security escort ng opisyal ng Pogo sa Muntinlupa, arestado rin ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group, ang kapwa pulis at isang dating sundalo sa Parañaque City kahapon. Ang dalawa ay nagsisilbing motorcycle escort ng isang pribadong mamahaling sasakyan. Gayunman, bigo ang mga otoridad na mahuli kung sino ang sakay nito. That is a subject of our investigation, no? Since it's spread away, according to the Chief NCR, the road was too busy at that time then, and it would be very risky po yung situation, so they just happened to apprehend the 2 illegal escorts. Ayon kay Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General J. Kumigad, illegal ang ginawang pag-alalay ng mga ito, dahilan para sampahan sila ng reklamo sa Parañaque Prosecutor's Office. Bukod sa reklamong kriminal, maharap din ang mga ito sa administrative complaint. They are now facing charges for usurpation authority and admin charges both from the PNP, and we still have to coordinate what admin charges the AFP will file against this AFP personnel. Sinabi rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga immediate supervisor sa pagmumoonlighting ng kanilang mga tauhan. Now we put command responsibility. Hindi lang po yung tao. Kasi hindi na mangyayari kung walang alam yung commander kung sino may pananagutan. Gusto namin mapananagutan. Kaya nga po yung nangyari dun sa SAF, you can see, pati yung battalion commander are being investigated. And makikita niyo po talagang justice will roll. We are not forgiving sa magandang bagay. Ay, hindi po kami papayag ng ganito. Napagsabihan na silang ng dati na matagal, sinasabi namin hindi po pwede ito. And we will make sure na ito mapapa-implement. Aminado naman ang pamunuan ng HPG na marami ang gumagawa ng illegal na pag-e-escort. Ang iba pa niya ay ginagaya ang kanilang uniforme. We have other compilation of illegal escort viral videos which were addressed already and endorsed to LTO for proper disposition. Your General Kumigad na magsasagawa sila ng mas mahigpit na accounting sa kanilang mga tauhan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos na ng Korte Suprema ang paglipat ng mga kaso laban kay Apollo Kibuloy na nakahain sa Davao City Regional Trial Court papunta sa Quezon City RTC. Ayon sa Korte, nakakita sila ng sapat na dahilan para dalhin dito sa Metro Manila ang mga kaso. Bukod sa public interest, ang akusado na si Kibuloy, na kilalang religious leader, ay may malaking impluwensya sa lugar. Dagdag pa ng Korte, maaari rin itong maging dahilan ng biases o hindi pagiging patas at hindi malayang makapagpahayag ng kanilang mga testimonya ang mga saksi bunsod ng takot. Inatasan din ng Korte Suprema ang Davao Courts at iba pang korte sa Mindanao na kapag magkakaroon sa hinaharap ng iba pang kaso laban kay Kibuloy at kapwa-akusado nito ay ilipat na rin sa Quezon City. Ang mga kaso ni Kibuloy ay hinggil sa child abuse. Ipinadidismiss si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng 2022 Confidential Fund ng Office of the Vice President o OVP. Sa consolidated comment ng Vice Presidente, sinagot nito ang 3 petisyon na ideklarang labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo sa OVP at ibalik sa kaban ng bayan ng 125 million pesos na halaga. Katwiran nito, walang justifiable controversy o aktwal na kaso upang mamagitan ng Korte Suprema sa issue. Binigyan diin ng kampo ni VP Sara, walang tinamong matinding pinsala ang mga petitioner dahil sa ginawa na respondent o ng pangalawang Pangulo pagdating sa paggamit ng pondo ng OVP.
Pinamamadali ng Department of Public Works and Highways ang pagsaayos ng mga drainage system bago pa ito abutin ng tag-ulan, habang ang publiko naman ay pinaalalahanan na maging responsable sa pagtatapon ng basura dahil bumabara ito sa mga kanal at nagpapalala ng mga pagbaha. Ito ang balita ni JP Nunez. Hanggat hindi natin na itatap kasi sa outfall natin ay hindi pa rin at hindi tapos yung drainage natin ay may posibilidad na ito ang isa sa maging sanhi ng flooding doon sa area. Imbes na maging solusyon sa paglubog ng mga kalsada sa Metro Manila, pwede pang lumala ang baha dahil sa mga drainage project na aabutan ng tag-ulan ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaya habang hindi pa idinedeklara ng pag-asa ang rainy season, inaatasan na ng DPWH ang mga kontraktor ng mga drainage project sa Metro Manila na pabilisin ang mga proyekto. So ngayon, ina-advise namin ng mga contractor usually to fast track yung kanilang mga gawain, lalo na sa drainage. Pero kung talagang ito'y inabutan ng tag-ulan, ay yung mga excavated nila ay kung maaari ay ini-instruct namin sila na yun nga, lagyan muna ng takip. Dagdag ni DPWH NCR Director Malaluan, mas mainam na gumamit ang mga kontraktor ng mga semento na madaling matuyo. At kung sakaling abutan man ng tag-ulan ang proyekto, meron umanong mga pumping machines ang mga kontraktor. Sa assessment ng DPWH, sa nakalipas na mga tag-ulan, hindi naman ito nagdulot ng major flooding sa Metro Manila at mabilis na ring humuhupa ang tubig. Ang magandang po ay dito sa Metro Manila, sandali na lang po ang oras nung bumabaha, hindi na po masyadong nagtatagal. Hindi katulad po ng mga unang mga nakaraang taon ay abot po na ilang araw yung ating mga pagbaha. Samantala, nananawagan naman ang DPWH sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng mga basura. Ito anya ang dahilan kung bakit ang Taft Avenue sa Maynila ay binabaha kahit kaunting buhos lamang ng ulan. Din po nagiging problema natin, pag kasi binubuksan din namin yung gate dyan, ay may mga basura talaga na siyang nagpapa-clog dun sa ating mga sa mga ating drainage system. Paalala pa ng DPWH sa mga kontraktor na maglagay ng kaukulang signages na madaling mabasa ng mga motorista sa mga drainage project na aabutin ng tag-ulan. Habang ang mga motorista naman, pinag-iingat na huwag basta lulusong sa mga baha sa kalsada dahil baka may mga butas pa na hindi natatakpan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Manila International Airport Authority ang mga tauhan nito ng ibayong pag-iingat laban sa banta ng pagkalat ng COVID-19 flirt variant. Pinaigting din ng Bureau of Quarantine ang pagbabantay sa mga pasaherong papasok ng bansa. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mas nag-iingat sa banta ng COVID-19 flirt. Kasunod na rin ito ng pakiusap ng Manila International Airport Authority o MIAA sa mga pasahero maging sa mga tauhan nito para maiwasan ang posibleng pagkalat ng naturang variant. Sa opisyal na pahayag, inatasan ni MIAA General Manager Eric Jose Ines ang mga tauhan nito na isama sa housekeeping ang pag-disinfect ng mga bagay o lugar na madalas nahahawakan o may exposure sa mga pasahero. Kabilang na dito ang mga check-in counters, countertops ng immigration at mga plastic trays na ginagamit para sa final screening ng luggage at kagamitan ng mga pasahero. Pinaaalalahanan rin ng MIAA ang mga food concessionaire na magsagawa ng disinfection sa kani-kanilang lugar, lalo na ang mga lamesa para sa mga customer. Sa bahagi naman ng Bureau of Quarantine o BOQ, mahigpit rin ang pagbabantay ng kagawaran sa mga international arrival. Sa isang mensahe, sinabi ni BOQ Director 3, Dr. Roberto Salvador Jr. na maigting silang nagbabantay sa mga bansa na may mataas na kaso ng bagong variant.
Dito sa NAIA Terminal 1, patuloy na ginagamit ng Bureau of Quarantine itong mga thermal scanner upang matukoy kung mataas ang temperatura ng bawat pasaherong dumarating mula sa ibang bansa. At kapag mas mataas sa 37.5 degrees Celsius ang temperatura ng pasahero, ay saka isa sa ilalim to ng BOQ sa secondary screening, kabilang na ang physical examination. Hinihikayat naman ng NIA ang mga pasahero na ugaliin pa rin ang pagpapatupad ng minimum safety measures para sa proteksyon ng lahat. Kabilang na rito ang palagiang paghuhugas ng kamay at pagtatakip ng bibig at ilong kapag bumabahing o umuubo. Bagaman voluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa loob ng NAIA, inirekomenda naman ito sa mga nakararanas ng sintomas ng trangkaso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Aghon. Ayon kay PBBM, may sapat na pondo ang pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya tuluyan kong inatasan ang DSWD, ang DA, DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng Typhoon Aghon. Mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Aghon. Bago umalis patungong Brunei, iniulat ni PBBM na inatasan niya ang Department of Social Welfare and Development, Agriculture Department at Department of Health na siguraduhin ang lahat ng tulong at suportang medikal sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Aghon. Ayon kay Pangulong Marcos, aabot sa mahigit 12,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo mula sa 5 rehiyon. Naapektuhan rin ang operasyon ng 3 paliparan at 29 na pantalan. Ayon kay PBBM, agad na re-responde na ang pamahalaan upang maisaayos sa mga nasirang infrastruktura. Kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira na infrastructure. Nagpadala rin ng tulong ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na may nakaantabay pang pondo para sa typhoon hit areas. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy na kumikilos ang Bagyong Aghon patungong hilagang silangan ng Philippine Sea matapos makaapekto sa Calabarzon at iba pang bahagi ng bansa noong weekend. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Benny Estareja mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi, Benny. Kailan ba inaasahang makalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Aghon, at sa paglabas ba nito sa PAR ay may threat pa rin doon sa mga dadaanan nito na pinsala? Magandang gabi po, Sir June, gayon din sa ating mga taga-subaybay sa UNTV. Sa ngayon po ay palayo pa rin ang ating kalupaan itong sentro nitong si Typhoon Aghon with international name na Iwinyar. Huli itong namataan around 535 kilometers po sa silangan ng Basco, Batanes at taglay pa rin ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro. May pagbugso naman hanggang 160 kilometers per hour at kumikilos forward or pahilagang pakanan sa bilis lamang po na 30 kilometers per hour. So inaasahang bukas pa po ng hapon ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon hanggang bukas wala naman tayong inaasahang epektong direkta galing po dito kay Typhoon Aghon. Subalit meron tayong ini-enhance nitong si Aghon na tinatawag na southwesterly wind flow, yung hangin po galing sa may timog kanluran na siya nagpapaulan naman sa kanlurang parte po ng Luzon at ng Visayas. Pinakamaapektuhan po sa susunod na 24 oras ang Occidental Mindoro, malaking bahagi po ng Palawan, as well as Zambales and Bataan. Kaya pinag-ingat po natin sila sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. O Benny, bukod doon sa sinasabi mo kanina kung di ako nagkakamali, southwesterly wind, meron pa bang mga weather
system na makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw? So far, Sir June, ay wala pa naman tayong na-expect At least for this week, wala tayong mga cloud clusters na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility in the coming days. Subalit, itong nakikita nyo sa ating data satellite animation, meron din tayong kaulapan dito sa may norte, sa may area po ng southern China. Ito yung tinatawag natin na frontal system o yung banggaan naman ng mainit at malamig na hangin. So, apektado ng frontal system itong Batanes, Babuyan Islands, tas malaking bahagi ng Ilocos Norte, and Apayao hanggang bukas. Alright, maraming salamat Benny Estarea, nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Patuloy na iniimbestigahan ng Pyongyang ang dahilan ng pagpalya at pagsabog sa ere ng nilaunch na military satellite rocket. Ayon sa National Aerospace Technology Administration o NATA ng North Korea, isa na rito ang reliability ng mga ginamit na liquid oxygen at petroleum engine ito. Inundin na naman ng South Korea ang failed second spy satellite attempt ng Pyongyang at sinabing isa itong provocative act na banta sa katatagan ng rehiyon. Sinabi naman ni Minoru Kihara, Defense Minister ng Japan, na posibleng masundan pa ang rocket launch ng North Korea kaya patuloy silang gumagawa ng mga pag-iingat para sa warning at surveillance. 16 na tao ang nasawi sa pananalasa ng bagyo sa baybayang bahagi ng India at southern Bangladesh. Nasa 110 kilometers per hour na bugso ng hangin ang tumama sa rehiyon na may kasamang malakas sa pagulan at malalaking alon. Linggo ng gabi, May 26 nang tumama sa lupa ang Cyclone Remal at halos 1 milyong tao ang kinailangang ilikas. Tinatayang nasa 3.75 milyon naman na mga residente ang apektado ng pananalasa ng bagyo. May isang buwan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang pag-aralan na taasan ng package amount para sa isang hemodialysis session. Sa kasalukuyan, nasa 2,600 pesos ang halaga ng PhilHealth benefit kada isang session ng hemodialysis at isinusulong ito ng House of Representatives na doblehin upang ma-cover ang gamot na ginagamit sa dialysis ng mga pasyente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Lahat po ng gamot na ginagamit po sa hemodialysis po is covered po ng PhilHealth and at 2,600 pesos per session. So ngayon po, ang PhilHealth po ay pag-aaralan yung pag-increase po nito to 5,200 po. Posibleng tumaas ang halaga ng coverage ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa bawat hemodialysis patient. Sa kasalukuyan, nasa 2,600 pesos ang halaga sa kada sesyon ng hemodialysis na covered ng PhilHealth. Subalit dahil may mga pasyenteng kailangan pang maglabas ng salapi upang makabili ng hemodialysis medicine, isinusulong ng Kamara na doblehin ang halagang ito. May mga hospital kasi, may mga facilities, mga dialysis center na walang gamot. To solve this problem, ang gagawin ng PhilHealth, idodoble na lamang yung 2,600 na package for dialysis. Gagawin ng PhilHealth na 5,200 para all in. Para wala nang ika-cash out yung mga diabetic, yung mga nagpapadialysis. Samantala, tiniyak naman ng PhilHealth na hindi kailangang taasan ang premium contribution sakaling tuluyang palawigin ang hemodialysis benefit package. Sa ilalim ng kasalukuyang hemodialysis coverage ng PhilHealth, hanggang 156 sessions kada pasyente bawat taon ang covered ng state health insurer. Samantala, isa naman sa pag-aaralan ng House of Representatives oras na magbalik sesyon nito sa Hulyo ay ang bawasan ng sinisingil na premium contribution para sa PhilHealth o kaya naman wag nang isali sa kukunan ng PhilHealth contribution ang ibang sektor gaya ng below minimum wage earners. Siguro pag-aaralan natin, pagbukas ng session, I will talk to the Committee on Health kung titignan kung yung minimum or below minimum ka, wag ka na magbayad, di ba? Wag ka na magbayad for now. Ito ay habang pinapalawig ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipino. However, pinag-aralan din po natin yung kung dahil nga po sa itong mga directive ng ating House of Representatives, sa ating Speaker, na pag-aralan din po kung paano po ibabalance yung pag-increase po ng benefit and pag-decrease po ng premium.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa darating na Hulyo ang full implementation ng food stamp program sa buong bansa. Isa ito sa priority programs ng Administrasyong Marcos na naglalayong labanan ang kagutuman sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayudang pagkain sa ating mga kababayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Napaka-tips ng selection process nito sa ating design kasi kailangan ang targeting natin ay very systematic. Alam natin na limitado ang pondo ng pamahalaan kaya kailangan yung bibigay natin na grants mapupunta lang dun sa mga talagang deserving. Masusing pagpili ng mga benepisyaryo. Ito ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay sa mga maaaring makinabang sa Walang Gutom 2027 food stamp program ng ahensya. Sinabi ni DSWD Undersecretary Edo Punay na katulong nila ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Statistics Authority upang matukoy ang mga karapat-dapat na benepisyaryo ng nasabing programa. Isa ang Tondo, Manila sa kasamang lugar sa pilot implementation ng Walang Gutom 2027 food stamp program ng DSWD, kung saan higit 1,000 benepisyaryo ang nakatapos sa 6 na buwan na redemption ng nasabing programa. At ito ang ilan sa maaaring makuha ng ating mga kababayan. Bukod sa monthly food redemption na makukuha ng mga benepisyaryo, ay kinakailangan din nilang daluhan ng ilang sesyon ng nutrition education, maging ang job skills training na makatutulong sa paghahanap ng ilan ng trabaho. Dahil layon ng programang ito na tugunan ng food insecurity at malnutrition ng mga mahihirap na pamilya sa bansa, ay mas paiigtingin pa ito sa buwan ng Hulyo. Para dun sa scale up naman, nagsisimula sa July, by that time, nationwide na po yan, hindi lang 5 pilot sites, 10 probinsya po, 10 region at 21 provinces po ang involved na doon. 300,000 na po ang beneficiaries ng food stamps program. Magtatagal ito hanggang taong 2027 kung saan parehong benepisyo ang maaaring makuha ng ating mga kababayan. Malaking tulong po sa araw-araw na raos po kami. Minsan po, isa lang, minsan dalawa. Tama na yung almusal tanghalian. Ay malaking kaibahan po kasi meron na po kaming nakukuha na ng pagkain. Asawa ko po nag-e-bike, ako po wala po akong trabaho. Mga anak ko po nag-aaral, mga nagatapon po ng basura. Kaya kulang po kami sa pagkain din po. Sobrang laking tulong po sa amin sa food stamp na to. Nakukuha namin buwan-buwan. Laking tulong po. Bukod sa monthly food redemption ay napakinabangan din ni Francesca ang partnership ng DSWD sa Department of Labor and Employment kung saan ay nagkaroon siya ng trabaho. Kaya sana mas lumawag pa aniya ang ganitong programa ng pamahalaan para maabot ang mga kababayan nating nangangailangan. Bali ako yung breadwinner ngayon ng family kasi nga wala kang work si mother, tapos yung mga kapatid ko is nag-aaral pa. So parang ako yung naging second mother sa house namin. Sinabi ng DSWD na hinahangad nitong maabot ang 1 milyong benepisyaryo ng programa sa 2027 bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Marcos. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang ilunsad ng ating ito koalisyon ang Adopt a Payao campaign na layong tulungan ang mga Pilipinong mangingisda na apektado ng panghaharas na ginagawa ng China sa may West Philippine Sea. Ayon sa pahayag ng ating ito koalisyon, ang payao ay isang tradisyonal na uri ng pangingisda sa Pilipinas na nakatutulong upang maparami ang mga nahuhuling isda. Nananawagan naman ng suporta si atin ito co-convenor Rafaela David sa mga business community at iba pang mga sektor na suportahan ang mga kababayan nating mangingisda sa pamamagitan ng pag-sponsor sa pagpapagawa at deployment ng mga payao. Naniniwala naman ang grupo na hindi lamang suporta ang maibibigay nito sa mga Pilipinong mangingisda, kung hindi isa ring paraan ito ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagtatanggol laban sa mga iligal na aksyon ng China sa loob ng ating karagatan. Iniulat ng Philippine Navy na nababawasan na ang mga hinihinalang Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard vessel sa may Scarborough Shoal
o Panatag Shoal. Gayon din, nag-aalisan na rin nila ang mga warship ng China doon matapos ang isinagawang civilian mission ng atin ito coalition. Base sa monitoring ng mga otoridad, bumaba na umano sa 19 na mga barko ng China ang nakitang nakahimpil sa Panatag Shoal mula May 21 hanggang May 27. Lubhang kakaunti na ito kumpara sa 55 mga barko na namonitor sa lugar mula May 14 hanggang 20. Unang naglayag ang civilian mission ng atin ito coalition noong May 15 at nagtapos ng May 17 kung saan binigyan nila ng mga libreng pagkain at krudo ang mga Pilipinong mangingisda sa may West Philippine Sea. 6 na ang natanggap na ulat ng Office of the Civil Defense na mga nasawi sa bagyong Aghon. Subalit isa pa lamang ang kinumpirma na namatay dahil sa pananalasan ng bagyo. Patuloy pang nagsasagawa ng verification ang ahensya at posibleng dumami pa ang bilang ng mga kumpirmadong sugatan at nasaktan sa nagdaang kalamidad. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa ngayon, isa pa lang yung kinonfirm. Ito yung 14-year-old girl from Misamis Oriental, pero medyo Mindanao ito eh. So, isa pa lang, pero we are validating. Meron pa kaming 5 na in-report sa amin, pero still validating. Kinumpirma ng Office of the Civil Defense ang pagkasawi ng isang teenager na babae dahil sa bagyong Aghon. Ayon sa OCD, nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima ng mabagsakan ng puno sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo sa Region 10. 5 pa ang natanggap na ulat ng ahensya na nasawi dahil sa bagyo sa Calabarzon, pero patuloy pang binavalidate ng ahensya ang mga ito. Pero iba-ibang edad kasi, pero yun nga yung yun yung 2 causes lang. Traumatic injury tapos yung sa drowning. Mula naman sa 7 na naitala ng OCD kahapon, 8 na ang kumpirmadong sugatan. Bukod pa ito sa 7 na patuloy pang binavalidate ng ahensya. Pero madaragdagan pa ang bilang na yan. Ngayong nakakapagsagawa na ng validation sa mga apektadong lugar ang mga tauhan ng OCD. Medyo nakakalabas na yung mga teams natin na nagkakandak ng assessment. So basically, baka bukas iba rin yung data niyan kasi syempre as we go along, tapos nababalidate yung data. Sa ngayon, nasa 12,436 families na o katumbas ng 36,143 individual ang apektado. Mahigit 16,000 katao pa ang nasa evacuation center pero unti-unti na rin itong bumababa. Ang Calabarzon Region ang pinakamaraming naapektuhan na residente sa ngayon. Pangalawa ang Bicol Region, sumunod ang Mimaropa at Region 8. 36 na lugar pa ang patuloy na nire-restore ang supply ng kuryente. May 5 kalsada at 1 tulay ang di pa passable. Mayroon pa ring 44 na lugar sa Region 3, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Region 8 ang may baha pero pahupa na rin ang tubig. Bukod sa Lucena City, may ilang munisipalidad na rin ang nagdeklara ng state of calamity sa 1 at 2 distrito ng Quezon. May naipaabot na ring tulong ang pamahalaan sa mga apektado ng bagyo na nagkakahalaga ng mahigit 3.6 million pesos. Isa sa tinitignan ng pamahalaan ngayon ang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, nangangalap pa ng datos at nagsasagawa pa rin sila ng assessment sa kabuuang damage ng bagyong Aghon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang lahat ng kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kabilang ang impormasyon na umano'y membro ito ng Chinese Communist Party. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang Criminal Investigation and Detection Group ang inatasan niya para mag-imbestiga ukol dito. Nauna nang sinabi ni Senator Risa Ontiveros na posibleng Chinese spy si Guo, subalit mariin itong itinanggi o itinatanggi ng alkalde. Ang humawak po ng case po yung binigay po sa CIDG and they're now conducting po yung investigation and we will make malalaman nyo po in the
malapit pa pagka natapos po yung investigation nila. CAIDG and IGI, I tasked them to conduct po yung investigation regarding po sa mayor po. Of course, lahat po ng information na napupunta po dito, sinasama po namin doon sa and we will make sure na tama po yung investigation na kinakandak namin. Napatay ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Special Action Force, Intelligence Group at Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, magsisilbi ng warrant of arrest ang mga miyembro ng Special Action Force laban kay Udon Hasim alias Uto at Ka sa mga kasong 4 counts of frustrated murder. Mayroon din anya itong kasong 17 counts ng murder si Hasim. Subalit, nanlaban si Hasim sa mga otoridad dahilan para mapaslang siya at masugatan ng 4 na tauhan nito. Sugatan din ng 3 SAF commandos na patuloy na ginagamot sa ospital. Nakuha kay Hasim ang matataas na kalibre ng baril, mga bala at shabu. Si Hasim ay kabilang sa grupo ni ASG Sub-Leader Idang Susukan na responsable sa mga kidnapping activities, pag-atake sa government forces at terroristic activities gaya ng mga ambush sa Sulu. Anong involvement na itong taon nila? July 28, 2013, involved po siya sa ambush which killed 23 civilians and wounding 14 others in Talipao, Sulu. Then, lately, di lang po siya member ng ASG, na-involve na rin po siya sa drugs. So, Isang free medical mission ang isinagawa ng Members Church of God International o MCGI, katuwang ang UNTV News and Rescue sa ilang mga lugar sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Umabot sa 1,000 residente ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyong medikal sa nasabing medical mission. Ito ang balita ni Brian Baldaraje. Mula pa noong Sabado, May 25, naging masungit na ang panahon sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Aghon. Subalit hindi ito nakahadlang sa Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue para tumulak sa lalawigan ng Camarines Norte at maghatid ng libreng serbisyo medikal. Kahapon May 27, isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Labo. Ilang free medical services ang hatid ng grupo sa mga residente, kabilang na ang general check-up for adults at pediatric check-up naman para sa mga bata. May optical services din dito kasama na ang mga reading glasses na ipinamahagi ng walang bayad. May libreng bunot din ng ngipin at free circumcision sa mga bata. May free legal services para naman sa nais kumonsulta sa mga usaping legal. Libre rin ang gamot na ipinamahagi. Ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Santa Cruz ang pagsasagawa ng aktibidad dahil sa tulong na nagawa nito sa kanila. Kabilang na rito si Nanay Josefa na nakatanggap ng libreng salamin at check-up sa mata. Kung baga nga hindi pa ako nakakapagpa-check up at wala pang pera, ay nagkataon po ngayon ay merong ganito kaya ako'y na din. Laking pasalamat naman ni Nanay Evelyn dahil sa wakas ay napabunot na niya ang kanyang ngipin na matagal niya nang tinitiis. Pag masakit ang ngipin, walang magawa. Kaya ngayon po, salamat at matutuloy-tuloy na yung ng pagtahanap buhay, wala nang sagaban. Kaugnay nito, nagpahatid naman ng mensahe ang Municipal Mayor ng Bayan ng Labo kay Kuya Daniel Rason at sa mga miyembro ng MCGI dahil sa mga sunod-sunod na proyekto na isinagawa ng samahan sa naturang bayan. Ilan dito ay ang solar streetlight at potable water system project. Okay, sa kalan po ng Pamahalaan Bayan ng Labo, ang akin pong pagpugay kay Brother Daniel Razon. Nag-meet na po kami time sa Bagong Sinang 12 and the same time sa Makugon. At hindi lamang po salita ng Diyos ang daladala, kung hindi mga project na kapagpakinabang, mayroon pong streetlights, mayroong water system, at ito po yung mga bagay na hinahangaan ko. Sapagkat sa biyaya ng Diyos na binibigay sa Kanya, ibinabalik naman niya ito sa Kanyang kapwa, lalo higit sa mga mahirap.
Ayon naman kay Brother Danny Navales na kinatawan ng MCGI at UNTV, bahagi ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos ang tuloy-tuloy na isinasagawang outreach program sa iba't ibang lugar sa bansa at maging sa ibayong dagat. Ang atin pong masasabi na ating ipinagpapasalamat na commitment ng MCGI ay yung namula tayo sa katotohanan, hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating pakinabang, kundi may mga kapwa-tao tayong dapat maabot, dapat tulungan kung nangangailangan, at dapat magabayan naman tayo sa ating sama-samang paggawa. Kaya masasabi ko na ang ating paggawa ay dapat maging walang kapagurang pagtutulong-tulong. Bukod sa free medical services, nagsagawa rin ng feeding activity ang MCGI at UNTV sa mga residente. Aabot sa 500 mga residente sa Barangay Santa Cruz ang naging benepisyaryo ng naturang outreach program. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa mahigit 9 na tonelada ng basura ang nakolekta sa magkakasabay na cleanup drive ng UNTV Ocean Care Initiative, katuwang ang Members Church of God International o MCGI, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers. Ito ang balita ni Jomalyn Ladesma. Ang epekto sa basura sa parte sa isda, dako kay epekto. Pag makita sa isda, hadlok yun ang isda na, kay landong naman kayo. Mayaman sana noon sa isdang dagat ang karagatan sa Bonbon, Cagayan de Oro City, sabi ng residente roon na si Tatay Rolly. Subalit, simula aniya nang dumami na ang basura sa karagatan, pahirapan na silang makahuli, lalo na kapag masama ang panahon. Ramdam naman ng pamilya ni Aling Irene ang pinsala ng tambak na basura sa pangingisda kung saan sila umaasa. Ito naging mga adlaw, wala may panginabuhi nga isda, kay kuan lagi ka nang magain ng panahon, samaan ng magsigulan, sige man nagbaha, pidaghan og sambot nga mag-anod-anod, nga lubog, na wala isda, mingaw. Problema na mismo ang opisyal ng barangay, aminado na mga tao rin ang may gawa. First reason why maraming basura is walang disiplina ang mga tao. And secondly is we don't have interventions, like constant interventions on how to get rid of garbages, especially on the coastal areas. Gayunpaman, hindi pa rin naman huli ang lahat dahil may magagawa ang bawat isa para unti-unti itong mabigyan ng lunas. Akong ikayat na gikan sa atong panimalay, so dapat maglimpyo na gyud ta. Tapos siguro ang ato ang mga youth, at least ang coastal clean up magpadayon, no, sa ato ang serbisyo publiko. Kay kani isa gyud ni ang makatabang sa ato, labi na sa atong lugar karon. Sa mga ganitong layunin kaya naging advokasya ng UNTV ang pangangalaga sa karagatan sa pamamagitan ng programang Ocean Care Initiative. Ditong linggo May 26, katuwang ng UNTV ang mga volunteers mula sa Members Church of God International o MCGI, Philippine National Police, Bureau of Fire Protections at mga barangay officials at health workers. Nagsagawa ng sabayang coastal clean-up sa 8 lugar sa Mindanao Region. Pinagtulungang linisin ang creek sa Barangay Malaubang, Ozamis City, Misamis Occidental, Barangay Poblacion, Mantikao, at Kalawaig Creek sa Barangay 9, Manaybalay City, Bukidnon. Sa paglilinis na ito, hindi naaanurin pa papunta sa mga karagatan ang mga nakatambak na basura sa mga creek. Ang mangrove area o bakawan naman ang nilinis ng mga volunteer ng UNTV at MCGI, katuwang ang City Local Environment and Natural Resources Office at barangay officials. Nilinis rin ng grupo ang coastal areas sa Poblacion Gobernador Generoso, Davao Oriental, Oroc-Logpon, Barangay Poblacion Clan Sarangani at Barangay Ramon Magsaysay, Sindangan, Zamboanga del Norte. In behalf sa Sindangan MPS, gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Jose Francisco Rivero III, ang Sindangan MPS nagpasalamat sa initiative sa
MCGI sa pagpanglimpyo sa kadagatan sa sindangan, no? Unta, sa umaabot nga mga adlaw, ma-maintain sa mga katawan sa mga lumulupyo diri sa sindangan ang kalimpyong lisugdan sa MCGI. Daghang salamat. Dako kayo ko, masalmatan ko sa UNTV na bisan tuod o apiki kayo ang panahon kay ang tubig anam og dako pero gianhian gid nila dinhi para makalimpyuhan ang among lugar dinhi sa Bunbon. Salmaton akong dako sa UNTV. Ingon man sa nagpasiugda ani inyong kalihukan. Ayon sa trash audit ng UNTV Ocean Care Initiative, sa kabuuan, aabot sa mahigit na 9 na tonelada o katumbas ng mahigit 600 sako ng iba't ibang basura ang nakolekta sa naturang mga lugar. Pinakarami sa listahan ng basura ay ang bottled waters, cans, and plastics. Nagpasalamat kay ko sa Dios kay nakuan ni siya nga activity para sa mga kabataan para pod nga instead nga mag-stay lang ka sa balay kay wala na may klase. Dayon may nalampod kay naan siya nga activity kay para pod maka-help pod sa kalikasan. Jomali Nadesma, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, kailan ba mas mabuting uminom ng tubig? Bago kumain, habang kumakain o pagkatapos kumain? Pag nauhaw, uminom. Pero alam nyo, ayon po sa mga eksperto, the best time to drink water depends on individual health and digestion concern. Sabi nila, uminom ka ng tubig 30 minutes bago kumain dahil makakatulong ito sa ating panunaw at sa pagkontrol ng timbang. Kung ayaw mong mapakain ng madami, uminom ka ng tubig 30 minutes before eating. Ipinapayo naman ng mga health expert na habang kumakain, paunti-unting tubig lamang ang inumin dahil makakatulong daw ito upang mas madaling matunaw ang mga kinain natin. Pero, wag naman daw iinom ng sobrang dami ng tubig habang kumakain dahil hahalo po ito sa stomach acid na makakasagabal po sa ating panunaw. Uminom naman daw ng tubig 30 minutes after kumain upang mas maging epektibo ang ating digestion at mas ma-absorb ng katawan ang nutrients na ating kinain. Alam niyo po, malaki ang naitutulong sa kalusugan ng pag-inom ng katamtamang tubig habang kumakain. Pero ang pinakapunto dito is to stay well hydrated throughout the day. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. At merong komentaryo hinggil po sa food stamp. Galing po ito kay Albert Abellanosa. Sabi niya, sana nga wala nang magugutom pagdating ng taong 2027. Ano ba ngayon? 2024, in 3 years time. Oo. 3 years. Baka 3 years. Ba't kaya ano kaya ibig sabihin 2027? Bakit yun ang inano niya? Ba't parang nabilang niya doon sa 2027, ano? Bago daw magtapos ang termo na ni Pangulong Marcos siguro, oo. Baka sabi niya, bago magtapos, sana maging successful yung programa ng administrasyon. Food stamp. Maganda kasi rin yung food stamp kasi pamatid ng gutom sa mga pamilyang mga hihirap talaga. Yung kanina nakita natin, di ba? May food stamp sila bibigay doon sa mga kadiwa, ano ba yun? Mga kadiwa ba yun? O may bukod yun sa kadiwa, yung mga gulay-gulay na yun. Bukod ba yun? O, kasi sa DSWD yun, ano? Oo. Bukod. Huwag lang sana talagang maabuso, no? Sana ang mabigyan yung talagang karapat-dapat. Ito naman tungkol po sa, issue. Anong issue yan? Ayun, West Philippine Sea issue. Sabi ni LMA Losinada, dapat sama-sama ang mangingisda lagi,
kung galawin man sila dyan, international na kalaban ng China. Ay siguro ibig niya sabihin, kung sakaling mangharas pa ng maraming Pilipino, baka makialam na ibang bansa. Siguro yung ibig niya sabihin. Magkakitang-kita sila ng international community. Ito naman po, sabi naman, si Felipe Ladaran. Bumabati lang pala. Hi po, maganda po. Magaganda po ang mga ibinabalita po ninyo. Salamat po sa Diyos. Oo, salamat po sa inyong panonood. Sabi naman ni Antonio Villanueva, salamat po sa magandang serbisyo sa pamamahayag siguro. Sa pamamahayag. Maraming salamat din po kay Antonio Villanueva at sa lahat po ng ating mga nakasama ngayong araw. Marami yatang gustong bumati ngayon. Ma-shoutout sila, no? Ito si Jing Montero Natividad. Good PM, watching from Baguio City. Malamig pa rin ba? Malamig ngayon sa Baguio, no? Maulan eh. Ulan, oo. So medyo lately, kahit naman lalo nitong weekend, medyo malamig yung panahon. Although maulan nga, pero lalo siguro sa Baguio. May balak ba kayong umakyat? May balak ba kayong umakyat? Huwag, madulas ang daan. Maulan eh. Oo. Pero sa doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyong Ahon, sana po ay wala namang napahamak sa inyong pamilya at tayo nakikiramay doon sa mga naging casualty rin. 6 yung iulat pero ang kumpirmado isa pa lang. Oo. Sige. Salamat po at shoutout din sa ating mga kausi na sina Marivic Agsamosam. Ang hirap nun si Reynaldo Cabelin at si Mario Bacay. Gayon din po kay Ignacio Sabas Mamposte, Manuel Estera at Gabriel Bacton. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 4:12 na nagsasabi, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.